24, 1 to 3 lang. Ready? Let's read together verse 1 hangtod sa verse 3. Read. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to shew him the building of the temple. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. And as sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? May God bless His holy word. Let's pray. Sa makausap pamahan, niya kabuntagon, nagapasalamat kami kanimo. Labi na sa mga pulong, among gibasa. Among pagampo, nga samtang mamalandong kami, imo kami hatagan og langit nun nga kaalam. Limitado ang among kahibalo, limitado ang among kaalam, limitado ang among iniskwelahan o Dios. Di na mo matugkad ang imong pulong sa among ordinaryo nga hunahuna apan nangayo kami pinaagi sa giya sa balang nga espiritu nga maghatag og kaalam sa matag usa, masabtan imong pulong sa simple nga pamaagi. Among kini pasalamatan ug laoman nga madawat sa pangalan ni Jesus. Amen. Makalingkod na, balik ka sa atong lingkuranan. Dili sa Matthew chapter 24, atong mabasa din dito ta sa verse number 3. The Bible says, And as he sat upon the Mount of Olives, samtang si Jesus naglingkod siya dito sa bukid sa Olibo, the disciples came unto him privately. Miduol ang mga disipulo ni Jesus, ang mga tinun-an og sikreto nga nangutana, miingon kang Jesus, Tell us, when shall these things be? Sulti mi Jesus, kanus aman ni mahitabo, and what shall be the sign of thy coming and the end of the world? Unsa may timailhan sa imong pagbalik, ug unsay mga timailhan sa katapusan sa kalibutan. Na dinhi sa verse 1, giingnan sila ni Jesus nga tungod kay ilang gipakita kang Jesus ang maong templo ug ang mga tinukod. Sa verse number 2 dayon si Jesus misulti kanila nga nakita ninyo ning tanan nga mga butang, kining tanan nga templo, mga building nga mga tinukod. Ingon ni Jesus, Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another. Walay mabilin nga bisan usa ka bato nga tinukod that shall not be thrown down, nga dili pagalumpagon. Kadagko sa mga building, apan giingnan sila ni Jesus, why bisan usa nga mabilin? Kining tanan malumpag gid ni. Nakaron nga buntag ang uluhan sa mensahe, the end of times, ang katapusan sa mga panahon. O gani sa libro sa Timothy, the Bible talks about the last days. Perilous time shall come. Og dinhi pod atong mabasa ang mga disipulo, interested kayo sila, nangutana sila kay Jesus, Tell us, when shall these things be? When shall and what shall be the sign of thy coming and the end of the world? So kini diayng kalibutan, kining atong gipuy-an aduna ni katapusan. Amen? O gani makita nato sa libro sa 1 Peter nga kining kalibutan pagasunugon kini sa Dios. Pagalumpagon kini sa Dios tungod kay puno na kini sa kadautan. Ug iya kining pagailisan og bag-o nga kalibutan. Kining atong kalibutan puno na ni sa sala. Amen? Wa nay mapili gikan sa bata paingon ngadto sa mga batan-on hantod sa mga tigulang, puros na gyud tadautan ani. Wa na gyud mapili og kini mga katumanan sa gisulti sa pulong sa Dios nga sa katapusang mga adlaw perilous time shall come. O gani sa atong kalibutan nga gipuy-an, makita na nato ang mga panghitabo, makita na nato ang mga timailhan.
ug ang pulong sa Dios nagasulti dinhi sa atong teksto adunay upat ka di nga atong timan-an. May tungod sa the end of times. Sa katapusan sa mga panahon. Balikon nako, kining kalibutan nga atong gipuy-an matapos ni. Musugot ka og sa dili, kini nga kalibutan sunugon kini sa Dios tungod kay kini nga kalibutan puno na ni sa sala. Og sa dihang kini pagasunugon, ilisan na kini og bag-o nga kalibutan. Nasa bag-o nga kalibutan, wala na sala didto. Pero kining atong gipuy-an karon, ba lang daan sa mga bata, murag di na kaganahan maminaw. Samot na sa ba sa dagko. Mga bata pa lang gani, di ang taganahan. Grabe na gyud kadautan ang atong kalibutan karon. Sa una, kung naay mamalikas, napay mamadlong. Karon kung naay mamalikas, murag natural na lang sa ato, anay mo badlong. Pag ang lulo makadungog siyang apo mamalikas, laparo gyud. Pero karon kung ang lulo makadungog siyang apo mamalikas, moingon na ang lulo, kuya og gini akong apo. Mobilib na ang lulo sa pamalikas sa iyang apo. So grabe na ang atong kalibutan nga gipuy-an karon. Pankristohanon, adunay balikon nako upat ka di nga atong timan-an sa katapusan nga panahon. Kining kalibutan nga atong gipuy-an motapos gyud ni. Malumpag gyud ni og pagasunugon gyud kini sa Dios. Og gani sa bersikulo nga atong gibasa sa verse number 2, "See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down." Walay mabilin bisan usa na lang kabato nga gitukod nga dili malumpag. Lumpag gyud ni tanan. Tingali mangutana ka unsaon man ni paglumpag? Ang gahom sa Dios ang maglumpag niini. Amen? O gani sa mga panghitabo nato karon, sa mga linog nga atong na-experience karon, murag makahahadlok, makalilisang na ang panahon. So adunay upat ka di utrohon nako nga atong tun-an. Dina sa verse number 6. Rason si imedya na. The Bible says in verse 6, "And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet." Kristohanon naagyoy katapusan aning kalibutana. Tungod sa kadautan niini pagatapuson gini sa Dios. Apan kita nga mga anak sa Dios, kita nga adunay Kristo sa atong kinabuhi, kita nga nakahibalo sa kaluwasan, di ta angay mahadlok sa end of times. Ano man? Kay before pa man moabot kining great tribulation, aduna nay gitawag nato nga rapture. Aduna nay sakgaw. Pastor, unsa man ning rapture? Unsa man ning sakgaw? Diin ang mga Kristohanon nga luwas, kuhaon sa Dios, dadon dito sa langit, ug human nga makuha na sa Dios ang iyang mga anak, ayha na dayon mahitabo ang gitawag nato nga 7 years tribulation. Kining 7 years tribulation, mao na ning gitawag nato nga familiar mo sa 666. Dinhi na dayon magsugod og tatak sa numero sa yawa nga 666. Kung matatakan ka sa maong numero, either sa imong agtang or sa imong kamot, wa na gyud kay tsansa nga maluwas. Basta matatakan ka sa numero sa yawa, impierno ka na gyud padulong. Pero kita nga luwas, di na ta angay mahadlok ana. Kadi naman ta maapil sa gitawag nga tribulation, the great tribulation. Ang ato lang maapilan kaning tribulation karon, adunay mga kasakitan karon sa atong kalibutan nga gipuy-an. Tungod kay isip nagsunod kang Kristo, naagyoy mga kasakitan. Nabalik ta sa atong hisgutan.
makita nato ang mga panghitabo sa kalibutan karon. Amen? Kung inyong makitaan sa news, makita na nato nga common na kaayo diha sa atong gibasa ang gitawag nga wars. Gubat. Gani, milabay na ang daghang katuigan human ang World War II. 1943 man siguro, 42 ba? Nagsugod ang World War II hangtod 45, 46. Usa kini na human. Grabe nga gubat ang nahitabo sa tibuok kalibutan. Ug tungod kay aduna may nahitabo nga World War II, of course di man mahitabo ang World War II kung walay one, di ba? World War I, World War II, sunod. Sa sunod sa World War II? Siyempre, 1, 2, 3, gud ni. Kung mahitabo pa, napay 4. Sa atong kalibutan karon, grabe na gyud ang krimen. Grabe na gyud ang gubat. Grabe na gyud ang panghitabo sa atong kalibutan. Apan dili ta matingala niini tungod kay nahisulat na ni sa pulong sa Dios. Amen. Gisulti na kinidaan sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nagpahimangno na nato daan niini siyang pulong. Gali sa verse 6, ye shall hear of wars and rumors of wars. Gubat ug mga tumo-tumo sa gubat, see that ye be not troubled. Ayaw mo kasamok. Di taangay nga masamok kung makadungog ta gubat. Tungod kay ang China, gubaton niya ang Pilipinas. O kung gubaton sa China ang Pilipinas, ayaw na lang pagdahom nga ang Pilipinas makadaog batok sa China. Kaya di mangyud ta kadaog sa China. Bisag unsaon. Tingali mo yun ka nga naman tayo allied, Pastor. Yes, na tayo allied. Kasi may allied sa Pilipinas. Naay Amerika. Naay Japan. Naay Australia. Ano sa pagyod? Dili basta-basta ang allied sa Pilipinas. Perting mga dagko nga mga nasod. Dili basta-basta. Apan, Kristohanon, bisan pag naana atong mga allied, di na sila makapugong sa gubat nga mahitabo tungod kay gisulti naman ni sa pulong sa Dios. Gani kanang allies mao pahinunay maka-trigger sa dakong gubat. Kay imbes kung girahon sa China ang Pilipinas, imbes Pilipinas ang China, amo apil man ang mga neighboring countries, iyang mga amigo, iyang mga allies. So mahitabo na gid noon ang dakong gubat nga gikadlukan nga gitawag World War III. Kunya kabalo naman ta sa ato ang panahon karon, gitawag nila nga computer age, di ba? Tanan control na sa computer, mga missile computer na, mga eroplano mulupad na way tao tungod kay computerized na tanan. Sa atong panahon grabe na gyud ang gubat. Gani ang Russia ug Ukraine siging gubat hantod karon gubat ra gyapon. Wa gyapon sila mahuman. Dugangi pa gyud sa Israel ug Palestine. Siging gubat. Wa gyapoy kahumanan ang gubat. Unya napay Japan ug North Korea. Ala, bombahan ng barko. Sige, gubat. Napay hulga sa China ug Pilipinas. Kining gubat wala na ni katapusan. Sige na lang gyud ni. Now, nga naman kay gisulti na ni sa pulong sa Dios, wars, rumors of wars, verse 7, for nation shall rise against nation. Nasod, batok sa nasod, kingdom against kingdom, and there shall be what? Sa Biblia, verse 7, and there shall be famines. Basta gubat gani, normal gyud nga gutom. Famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Daghan kayong mga linog, bisan asa nga dapit. Verse 8, all these are the beginning of sorrows. Now, dinhi makita nato, number 1, nga atong timanan sa end of times, sa katapusang panahon, sa panahon nga atong gipuy-an karon, una nga di
nga atong matiman-an. Nga nana ta sa katapusang panahon kaning gitawag nga disasters. Nakabantay ba mo sa mga disasters karon? Sa mga trahedya karon? Sa mga gubat karon? Nga gamay ra kayog hinungdan, gubat na dayon? Nganuman, tungod kay gisulti na ni sa pulong sa Dios, nations against nations, kingdoms against kingdoms, gubat, gira, patay, ugwa na ni katapusan, nganuman, tungod kay ang yawa mo'y naghari niini nga kalibutan. Mao na nga wa gyoy kalinaw niini nga kalibutan. Di gyud makabaton og kalinaw ning kalibutan na. Gawas kung si Kristo na ang muhari niini nga kalibutan. Amen? Sa pagkakaron, kabalo mo kinsay hari aning kalibutan? Ang yawa, si Satanas, mao'y Dios niining kalibutan. Nainindot kayo nga mga sign, makita nato Jesus reigns. Nindot gid ta og si Jesus ang muhari. Amen? Kabalo ba mo unsay mahitabo kung si Jesus na ang muhari panahon sa milenyum? Ingon sa pulong sa Dios, ang bata magdula na sa kubra. Ang leon o ang karnero mag-uban na silang duha. Pero karon, ang leon kaunon niya ang karnero. Kabalo mo nga no? Kay si Satanas ang hari aning kalibutan. Apan sa diyang ang Dios ang muhari nining kalibutan. Can you imagine kung makakita kag kubra, imo ginampat yun? Pero pag si Jesus na muhari, kubra o ang bata magdula. Ngano man? Tungod kay ang Dios naman ang nihari. Tingali ang kubra wala na venom. Tingali ang kubra di na mamaak. Dali man ka ang bata o kubra sa Isaya magdula, ang leon o ang karnero mag-uban, ang leon o ang bata magdula. Kay si Jesus naman ang hari. Pero karon yawa pa ang hari ay delikado kayo. Di gyud kumpensahan. Kay kung makaurasan ka sa imong iring, dapat gyud ka magpabakuna. Pero sa diyang si Jesus na ang muhari, bisan pagpaakon kag kubra, wala problema. Wala siguro venom ang kubra na o di na gyud mamaak ang kubra. Now, dinhi makita nato ang disasters. Grabe ang disasters. Gani sa atong syudad, sa dihang miagi dinhi ang unsa to miagi kay diri nga bagyo 2011 sindong ba to apil gyapon rin no pertigyong daghana ang patay og kining disasters kining mga katalagman nga atong naagian dili na ni mugagmay ang baha mo samot na ni og kadako. Unsa pa may mga disasters? Ang mga gubat mosamot panig kadako. Unsa pa gyud? Ang mga kagutom ay kagutom karon. Tanawan ninyo South Sudan. Di ba? Perting daghana nagantos sa kagutom tungod sa gubat na malhin. Refugees sa Amerika nagtapok na from all over the world tungod sa kagutom. Grabe ang famine. O kining kagutom nga nahiaguman sa kalibutan, mosamot pa gyud ni. Ngano man, kay ilang gisalikway ang Ginoo. Apan kita Kristohanon, di man mo ingon nga di ta magutman, kay usahay namang gyud kawadon, namang gyud usahay kagutom, apan pasalamat ta, kay taliwala sa atong kagutom na atay Ginoo. Amen? Unsaon na lang kung moabot sa imong kagutom mo nyawa kay Ginoo. Unsa ga ang imong buhaton? Muna pasalamat gyud ta nga natay Ginoo. Tanawon nato ang panghitabo sa kalibutan karon. Earthquakes, perting dagkua sa mga linog, naapay tsunami, mupatay og katong tsunami sa Japan unsa to nga tuig nipatay og 33,000 ka mga tawo. Diin ang dagat ning balhin sa ilahang farm. Murag gisilhig ang syudad.
Nakita na ko sa video ba sa ibabaw. Grabe gid ang syudad mura gisilhig. Hurot wa gyud nabilin. Mga building nga dagko na nga lumpag giagian sa maong tsunami. Kristohanon, things are not going any better. Ingon sa Biblia, it shall become worse and worse. Ang mga linog kung nakabantay mo, nagkadagko na. Amen? Nganuman, silot kini sa sala sa tao. Ang bulkan sa una, mubuto, tingali, kausa sa usa ka tuig. Pero karon ang bulkan mubuto, katulo na sa usa ka tuig. Kabalo mo nga no? Kay ang impierno nagkadako na gyud. Ning samot na gyud og kainit. Kung maglungag bitaw ka, kung bukal na imong nilungag ay muulbo ang taklob tungod sa kainit. Kabalo ba mo nga kanang mga bulkan, ang craters niya ng bulkan, ingon sa pulong sa Dios, usa kana kainalis nga gikan sa impierno. Unya sa gihapon na ay mga tao, labi na scientist, dili mo to og impierno. Nganong na may kalayo mo gawa sa bulkan? Kabalo mo ngano? Kay naay impierno sa ilalom. Ingon sa libro sa Isaiah, hell is from beneath, ang impierno naa sa ilalom. Mao na nga bisan asa nga dapit sa kalibutan, nagibulkan kay na may kalayo sa ilalom. So dinhi sa end of times makita gyud nato ang mga disasters, di ba? Grabe ng disasters. Grabe na gyud. Makita nato, di na gyud nato mapuggan na apay mga bagyo. Grabe ng kusuga sa mga bagyo. Linog perti ng kusuga. Dugangi pa gyud sa wala na may katapusan no bisag mutan-aw ta sa news. Bisag asa na gyud. China, bagyo, Japan, linog, adto kag Middle East, linog, anhi kag Pilipinas. Sa may katalagman nga abot sa Pilipinas? Bulkan ng boto, pertindaghana, nawadag balay, gitabunan sa lava ang ilang balay. Kristohanon mao na ni ang mga disasters sa katapusan nga panahon. Unya, magpabilin lang gihapon ta sa atong kinabuhi nga daot. Dili ba panahon na sa katapusan nga mobalik ta sa Ginoo? Amen? Hello, Kristohanon. Pabilin lang gihapon ta sa atong pagkakaraan nga tao magkinabuhi ta nga unod-non. Bisan sa mga disasters, pahimangno na ni sa Dios kanato nga panahon na mobalik ta sa Ginoo. Balik karon. Ayan na pagulat sa basin, di ka nakabalik nya mo tapos na imong kinabuhi taon kaluoy nimo. So mo ni atong timan-an sa katapusan nga mga panahon, unang atong timan-an mga disasters. Daghan kaayo baha, lunok, bagyo, tornado. Tingala na lang ka nga ning ulan ug isda. Mga katalagman na ni. Unya ang mga sakit karon di na lalim, di na basta-basta sa una kung hilantan ka, unaran lang ka og suka. Suka sa tuba, unad rin sa agtang maayo na ka. Pero karon kung hilantan ka, kung di ka mapadoktor, agoy, di na ka maayo. Kuyaw na kaayo ang panahon, ang virus karon grabe na. Kristohanon, grabing disasters. O kini, katumanan sa pulong sa Dios tungod kay nanata sa katapusan nga panahon. Verse 9. Then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you. Pagbantay Kristohanon, kay itugyan kanila aron pagasakiton, unya aron pagapatyon, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Kasukan ka sa mga kanasuran tungod kay nag-alagad ka sa Dios. And then shall many be offended, daghan ang masakitan, and shall betray one another. Unya, mo betray na dayon sa matag usa, and shall hate one another. Magbantay ta Kristohanon kay sa katapusang panahon ang Kristohanon
magdumot na sa iyang isig ka Kristohanon. Pahimangno sa pulong sa Dios, hatred naa na sa mga Kristohanon og naa na sa atong panahon karon. Ikaduha nga di nga atong timanan sa end of times, dangers. Grabe ang mga kakuyaw karon. Kabalo mo unsa ang kakuyaw sa panghitabo sa atong pamilya karon, sa panghitabo sa atong katilingban karon. Sa una, ang imong anak, kung mulakaw ka, ibilin ra sa imong silingan. Imo rang silingan magpadidi, anak. Ako, pag mulakaw sa akong inahan, ibilin ra ko sa akong silingan. Kaya dito ra ko mudidi sa akong silingan. Ingon sa akong mama. Sa silingan ra ko mudidi. Kaya ning lakaw ang akong inahan. Karon di nakakita, anak. Di nakakadungog, anak. Kabalo mo nga, no? Ang tao karon selfish na kayo. Iyan na lang kaugalingon iyang hunahunahon. Sa una, pag mulakaw ang silingan, ibilin ako niya akong mga anak. Silingan rin mo bahala na. Karon, ayaw gyud pagbilin-bilin sa imong anak. Kay dautan na kayong utok sa tao karon. Last week, katong ginikanan, mama, papa, nagtrabaho. Ang nagbantay sa ilang anak, ang lulo. Agoy, pag uli sa inahan. Bantay mo, anak? Perting luuya. Wana, grabe na gyud kadautan ang atong kalibutan nga gipuy-an karon. Muna kamo mga young people, mga bata, kita mga Kristohanon, mag-amping ta kay naa na ta sa katapusan nga panahon. Amen? Og sa katapusan panahon, grabe ang dangers na ay betrayal. Og kining betrayal pertini sa kita, si Judas, gitraidor niya si Jesus. Nya dinhi sa atong grupo sa katilingbang Kristohanon, magbantay gihapon ta kay di ta magkumpiyansa kay naa gihapoy traidor ani. God forbid nga nay traidor sa atong kauban. Amen. Ipalayo lang na sa Ginoo. Pero ingon sa pulong sa Dios, naagyoy mo betray. Tanawon kay nato Mark 13 verse 12. Mark chapter 13 verse number 12. Basahon na to. The Bible says, now the brother shall betray. Unsa daw? The brother to death. Karon ang igsoon, o traidor na siyang igsoon, ngadto sa kamatayon. And the father, the son, ang amahan, mo traidor siyang anak. The children shall rise up against their parents. Tanawa? Ang mga anak, musukol na sa ilang ginikanan and shall cause them to be put to death. Can you imagine? Ang anak, iyang ipapatay ang iyang ginikanan. Mga anak, na amo dinhi karon, kita nga naay mga ginikanan, asa naman ang atong pamatasan? Asa naman ang moralidad sa tao? Ngano man nga ang manok kung mamiso, di man niya kaya biyaan ang iyang piso. Gani, kung naay mo testing og dagit sa iyang piso, iya pang labukan. Miyaging si Mana, nakapatay akong himungaan rig langgam sa itong klase nga langgam. Dagit man siya sa piso, ay labukan pa sa himungaan ay. Giprito na mo. Lingaw kayo sa Bisay. Giprito na mo, ikaw ha? Manghilabot ka sa akong piso. Gilabukan sa himungaan, gigoko da. Dakpan ako among giprito. Ngano man Kristohanon, ingon sa Biblia, ang anak musukol sa ginikanan. Ang anak makahibo pagpapatay sa iyang ginikanan. Ngano man lagi ang piso? Ang manok, atimanon man niya ang piso. Di ba? Pag kitaan sa inahan nga naiuwak, wak, tawag din ang mama. Kutok, tapok din ang piso, di ba? Tago sa ilalom sa tako sa mama. Ngano man laging baboy, gunitan ni mo yung baktin, pag mutsabaw ang baktin, masuko ang mama. Paakon ka. Ngano man laging iro, pag panganak sa iro, bakitaan sa inahan, nga hilabtan ng iyang anak,
mamaak ang inahan, kay protektahan niya ang iyang anak. Amen? Pero nga naman yung tao, kung mga anak, pwede raman niya ibutang o basurahan. Asa naman ang moralidad sa tao? Grabe na kadautan ang atong panahon. Grabe na ang yawa. Nagka-bright na gyud. Gi-influensyahan na gyud niya ang mga tao. Muna Kristohanon, grabe na ang kakuyaw sa panahon nga atong gipuy-an. Amen? Dangers, mga young people, kung pananglitan, maminyo na mo, na mo'y anak, may panginahan sa, may pangmanok, at timanon pa iyang piso. I hope walay Kristohanon, ingon ana, amen? Hatagan natog maayong pagtagad atong anak, sa ninaan natog tarong, paeskwelahon nato, ang iro bitaw pag masamad yang ito, iya man tilap-tilapan ang samad para maayo. Muna kita ginikanan, kita mga Kristohanon, dapat naa sa atoa ang pag-atiman, amen? Sa atong pamilya, sa atong sakop, sa atong anak. Kaya ang hayop gani, moatiman gani sa ilang anak, kita pagdiha, nga natay kaalam gihatag sa Ginoo. So dangers, grabe na ang betrayal, di ba? Ginikanan, batok anak, musukol o ginikanan, rebelde, musingka sa papa, anak, gikulatan na iyang amahan, anak, sukol og mama. Asa naman ang moralidad ani? Asa man tong bersikulo nga gi-memorize, children obey your parents? Unya mura tag si kinsa kung makaasta ta sa atong ginikanan, murag kitay hawd, murag kitay nagbuhi nila. Dapat sa panahon nga atong gipuy-an, bahala na ng kalibutan unsa ilang pamatasan, basta kitang Kristohanon naa ang kinabuhi nga pagka-Dios nun. Amen? Grabe na ang kakuyaw karon. Betrayal. Nanay mga Judas, anak mo traidor na siyang papa, ang anak nga babae musukol na siyang mama, papatay pa iyang mama, nahitabo na dito mi sa kanituan. Karon, naron napar siguro dahil sa prisuhan. Iyang gipapatay iyang anak. Unsa naman ni nga kalibutan atong gipuy-an? Muna Kristohanon, kita sad, kundi nato ni dado natong mga anak sa simbahan, basin maparehas pud ta ani. Muna ang importante gyud ang pagsimba ug importante gyud nga atong pamilya dado nato sa simbahan. Amen? Kay dangers, grabe na ang atong panahon nga gipuy-an. And then sunod, sa verse number 4, sa atong text sa Matthew 24 verse 4, the Bible says, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, tanawa, pamina pagayo, daghan nga muduol, maabot sa akong ngalan, nga moingon, I am the Christ, and shall deceive many. Ako mo si Kristo. Og daghan ang malimbungan aning tao, nga moingon siya, ako mao si Kristo. Kuyaw kayo ang panahon sa katapusan ng mga adlaw, ikatulo nga deception. Daghan og limbungan, daghan na karon ang moingon nga ako ang Ginoo, og ingon sa Biblia, pila ka buok yang malimbungan? And he shall deceive many. Daghan ang iyang malimbungan. So sama ni Kibuloy, ako ang appointed son of God. Di ba daghan kayo ang nalimbungan? Pagkaluoy sa mga tao nga nalimbungan. Pagkaluoy adtong mga babae nga iyang gihimo og sa to niya? Sa term ato? Kasi kabalo. Kita mo sa news ni Kibuloy? Nasa yung mga babae nga gitawag og kalimot na ko. Luoy in town kayo. Nalimbungan. Gamit pa gyud ang pulong sa Dios sa pagpanglimbong. Ug yun sa pulong sa Dios mahitabo gyud ni sa end times. Sa panahon, katapusan nga mga panahon, false prophets shall rise. Daghan na kay mga mini nga propeta, mini nga magtutudlo sa pulong sa Dios.
O gani sa 2 Thessalonians chapter 2, makita nimo nga dunay mugawas nga moingon, ako mao ang Dios. Mulingkod siya sa trono sa Dios ug magpaila nga ako mao ang Dios ug daghan ang malimbungan niini. Naana ni karon sa panahon nga atong gipuy-an. Daghan nagpaila nga sila ang tinuod. Apan ingon sa Biblia, pagbantay nga dili kamo malimbungan. Deception. Grabe ang deception karon. Grabe gyud. Deception sa mga magtiayon, deception ang asawa ng aliwa, ang bana ng aliwa, grabing deception. O ingon sa Biblia, mao na ni sa last days, mao na ni sa end times. False prophets shall rise and shall deceive many. Verse 40. Then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left. Pagbantay Kristohanon, ingon sa Biblia, duha na sa uma, ang usa kuhaon, ang usa mabilin. Duha ka babae, tuwa sa galingan, ang usa kuhaon, ang usa mabilin. Pagbalik ni Ginoong Hesukristo, naagyoy kuhaon, o naagyoy mabilin. Siguro habaya nga inigbalik sa Ginoo, di ka mabilin. Amen? Kung wa kay Kristo sa imong kinabuhi, sigurado bilin gyud ka. Kung wa pa nimo na angkon ang kaluwasan, sigurado bilin gyud ka. Kristohanon, sa verse number 42, ingon ba sa pulong sa Ginoo, "What's therefore, for ye know not what hour the Lord doth come." Your Lord doth come. Magbantay kita. Kaya ingon sa Biblia, wa ta kabalo unsang orasa moabot ang atong Ginoo. Amen? Kabalo ba ta unsang orasa moabot ang Ginoo? Wala. Unsa atong buhaton? Magbantay. Magtukaw. Watch. So dinhi makita nato dinhi, primero nga di sign of times is disasters. Grabing disasters karon. Apil pa pamilya, napay mga disasters, dangers, grabe ng kakuyaw karon, di na ka makakumpiyansa. Wa na gyud kay kakumpiyansahan. Deception, grabing pagpanglimbong. Ang bakak himuog tinuod. Ang tinuod himuon na nilag bakak. But lastly, ayaw kawala sa paglaom igsoon, kay bisan adunay disasters, dangers, and deception. Ingon sa Biblia sa verse number 42, "What's therefore, for ye know not what hour the Lord doth come." Notice, the Lord doth come. That's deliverance. Adunay deliverance. Amen? Ano sa man ang deliverance? Makalingkawas ta sa kapait, makalingkawas ta sa kalisod, ug labaw sa tanan, makalingkawas ta aning daotan nga kalibutan atong gipuy-an. Inigbalik sa atong Ginoo. Amen? Kuhaon naman ta niya. Dadon naman ta niya didto sa iyang gingharian. Muuban na ta kaniya. Og magpuyo na ta uban niya. Ingon sa pulong sa Dios sa libro sa Revelation nga wala na'y kasakit, wala na'y paghilak didto. Amen? There shall be no more pain, no more sickness. Pagkanindot, muupuyo na ta uban sa atong Ginoo. Apan sa pagkakaroon nga napataaning kalibutan, usahay lisod, usahay pait, usahay krisis. Apan nila kabala ka igsoon sa pagtuo, naay deliverance. Amen? Palingkawas man ta sa Ginoo sa kalisod, dili man ni perminti lisod, dili man ni perminti pait, dili ni perminti krisis. Basta kay mo tawag lang ta sa atong Ginoo. Call unto me, and I will answer thee. Kristohanon, na ay deliverance. Deliverance physically, deliverance spiritually, deliverance, unsa ba gyud? Financially. Na ay deliverance. Kung naglisod ka financially, dili ni perminti lisod, oy. Ampo lang gyud ta, salig lang gyud ta sa Ginoo, kay haratang ipalingkawas sa kalisdanan sa panalapi. Amen? Na ay Ginoo nga nagtan-aw kanato, ug na ay Ginoo nga motabang sa atong kalisdanan. So timanan nato
adunay deliverance. Titus 2:13, the Bible says, looking for that blessed hope. Tanaw lang kita sa bulahan nga paglaom. Kabalo mo unsa nga paglaom? Paglaom sa pagbalik sa atong Ginoo. Dili nako ikambyo ang pagbalik sa Ginoo. Di nako ikambyo kaning mga tanom diri durian, rambutan ay inyuhan na ni. Kay muuban nako sa akong Ginoo. Amen. Di nato ikambyo ang mga butang nga temporaryo aning kalibutan na sa butang nga mupuyo kita uban sa Ginoo dito sa langit. Kristohanon, ang panahon, ang kalibutan nga atong gipuy-an, puno na sa disasters tungod kay naa na ta sa end times. Kamo mga estudyante, hala paningkamot mo giskwela. Do your best. Pero ayaw niyo ikambyo ang inyong pag-eskwela sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Ayaw ikambyo ang temporal sa butang nga eternal. Kung sa maning eternal, ang temporal, kining atong gihimo dinhi sa kalibutan. Ang eternal, kanining mahitabo dito sa langit. Kana inig kamatay na to, muadto ta sa langit. O kung di man ta mamatay, mubalik si Kristo, mupuyo kita kang Kristo uban dito sa langit. Ayaw ninyo ibaylo ang inyong pag-eskwela kaysa pag-alagad sa Ginoo. Pero gi-challenge mo na ako. Nga kamo nga ga-eskwela, paningkamot mo. Eskwela mo. Puhatan yung pinakamayo. Pero kung adlaw nga Domingo, hatagi po og panahon ang Ginoo. Amen? Kita nga mga empleyado, nagtrabaho, opisina, o asa mo nagtrabaho? Hala, trabaho mo. Buhatan yung pinakamayo. Kinamoy pamilya nga pakanon. Apan pag-abot sa adlaw nga iya sa Ginoo, ayaw ikambyo ang Ginoo sa butang aning kalibutan. Amen? Kaya importante gyud kaayo ang pag-alagad sa atong buhi nga Dios. May God bless His holy word. Let's pray. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Ginoo na nami sa katapusan nga mga adlaw. O Dios, lisod, pait, pitos ang panginabuhi. Apan nagpasalamat kami Ginoo nga taliwala sa kalisdanan, taliwala Ginoo sa financial struggle. Thank you nga adunay deliverance kay mong gihatag kanamo. Lord, kung naamay Kristohanon nga nagakinahanglan pa karon og deliverance, among ginaampo Ginoo nga imo silang hatagan og kagawasan. Tabangi Ginoo nga makalingkawas sa kalisod, makalingkawas sa kawaladon. Ug Lord, ang pinakaimportante nga makalingkawas kami niini nga kalibutan. Kung imong pagbuot amahan, among pagampo nga ikaw mo balik niini nga takna. Apan sa dili pa, tabangi ang matag usa ka Kristohanon nga matinumanon, nagapadayon mainiton nga mga lagad nga na kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Closing hymn, mag-aawit ta atong awiton. Worship the King. 39, Simbahon ang Hari. 39. Simbahon ang Hari sa pagkaman, o pagkaman niya. Marag lisod-lisod man siguro ni. na lang, 52, page 52. Come to the Savior. So, sorry sir. Sa manunubos, dool ka mo. 5-2. Sa manunubos, dool ka mo. 52. Bisaya, 52. 2 flats. Dool ka mo. Verse 1 really. Sa manunubos, dool ka mo. Dili maglangan, dola siya. Siya nagpadayon sa pagtawag.
duludul na malipayon ang pagtigom ta gikan sa sanaw gito magatigom kita sa iyang pulot. Last verse 3. Amen. Tumanunta siya nagpadayon sa pagtawag duludul na mapayon ang magtigong takon laog ito magatik sa iyang puloy-an. Amen. Good singing. Hangyan ako, Sir Jimson. Dismiss us in prayer, please. Okay, Lord, salamat kayo ning panimbahon nga bago lang natapos, Lord. Salamat sa adlaw nga imong gihatag sa kanamo, Lord. Usab, Lord, nalangini kini mong mga pulong nga matisok sa among kasing-kasing, Lord. Salamat usab sa matag-usa ng Kristohanon nga matinud-anon, nag-alaga diya kanimo. Ikaw, Lord, maghahatag sa among gipangayo kanunay. Yes, Lord. Itigtanan among pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. May tungod sa Thanksgiving. Ano to si Jonalyn? Regarding sa tong Thanksgiving,